Cases POV. Napagising ako dahil sa sakit ng batok ko. Hindi ko alam na nakatulog na pala ako dito sa sofa. Tinignan kong nasa baba ko at si Noah yon. Bakit hindi niya malang ako ginising? Para asikasuhin siya. Tinignan ko ang nakahawak na kamay ni Noah sa akin. Napangiti ako at hinawakan ko pa ito ng mahigpit at saka bumalik sa pagkahiga ko. Sabi ko sa sarili ko, mag-aasawa ako kapag mayaman na ako or kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Ayoko lang kasi na lalaki ang kumikilos sa amin. Gusto ko pati rin ako pero tingnan mo naman, binigyan ako ng Diyos ng isang taong responsable at napakapogi. Naramdaman ko na kumilos si Noah at saka dumilat na. Hey, kanina ka pagising? Tanong niya sa akin. Tumango na lang ako at bumangon siya, saka umupo at sumarap sa akin. Nakatulog din ako sa sahig. Gusto ko kasi nakasama kitang matulog. Saad ni Noah. Noah, ani ako sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Nag-resign na ako sa trabaho ko kahapon lang. Lungkot ko saad sa kanya. Nakita ko siyang ngumiti at hinawakan ng tiyan ko. It's okay, Casey. Ayoko lang napapagod ka. Baka may masamang mangyari sa anak ko. Sambit niya sa akin. Napayakap ako sa kanya ng mahigpit. Sorry, hindi kita matutulungan sa pagbabayad ng kahit na ano. Tugon ko ulit. Narinig ko naman tumawa si Noah saglit. Are you crazy, Casey? I said it's okay at saka hindi naman talaga pinagtatrabaho ang mga babae. Responsibilidad yun ng mga lalaki. Aniya niya sa akin. Kumalas naman ako sa pagkakayakap ko sa kanya. Thank you, ngiti kong saad sa kanya. Pinisil niya naman ang pisngi ko at saka siya tumawa ulit. Nagkwentuhan lang kami ni Noah about sa araw niya. Mas lalo pang pumupogi ito si Noah kapag ngumingit at akalain mo yun. May side pala siyang madaldal. Hindi niya lang talaga nailabas nung una kaming magkakilala. Noah's POV. Pagtapos kong malaman ng totoo kay Sheila, ay palagi kong tinitiyak na okay lang ang mag-ina ko. Come in, saad ko sa kumakatok. Nakita ko si Owen na pumasok sa office ko at humarap sa akin. Why are you here? Tanong ko sa kanya. Nasaan si Casey? Tanong ni Owen. Napasmirk naman ako sa tinanong niya. Bakit may hinahanap si Casey? Tanong ko ulit. Papunta si Sheila kay Casey. Saad ni Owen. Agad ako napakilos sa sinabi niya. Kinuha kong susi ng kotse ko at sabay takbo sa parking area. At hinarurot ang kotse ko. Tinatawagan ko si Casey pero walang sumasagot. Pick up the phone, Casey. Habang nagbabiyahe ako, mas lalong tumataas ang galit ko sa babaeng yun. Bakit ba hindi niya nalang kami tantanan ni Casey? Niliko ko kagad ang kotse ko at pagdating sa labas ng gate ay lumabas agad ako sa kotse at tumakbo, papunta sa bahay. Nakita ako ni Casey na hingal. Noah, okay ka lang? Bakit parang nagmamadali ka? Tanong ni Casey. Niyakap ko kagad siya ng mahigpit. Teka, ano bang nangyayari? Tanong niya muli. I'm glad you're okay. Sambit ko sa kanya. Hinawakan naman ni Casey ang mukha ko at nagtataka pa rin siya kung ano ba talagang nangyayari. Okay naman talaga ako, saad niya sa akin. May dumating ba na tao dito? Tanong ko sa kanya. Umiling si Casey, agad at nakahinga ako ng maluwag. Niyakap ko ulit si Casey ng mahigpit. Hindi ko kayang may mangyari sa mag-ina ko kaya gagawin ang lahat. Para maprotektahan ko lang talaga sila. Kukuha ako ng bodyguard para sa mag-ina ko para kahit wala ako. Panatag ako na okay sila. At lalagyan ko ng hidden camera ang bawat sulok ng bahay na ito. Para makita ko kung sinong papasok at kakausap kay Casey. After that, nagpasya na muna ako magstay kay Casey. Hindi na muna ako pumasok at kinausap si Daddy na may emergency. Kaya pumayag na rin ito sa gusto ko at siya na muna ang humawak ng kumpanya. Hoy Noah, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Casey. Nakita niya siguro ako na malalim ang iniisip. Nilapag niya naman ng tray na may lamang baso at tubig sa table. Ngumiti ako sa kanya, tinila ko siya paupo sa lap ko. I'm really always fine, Casey. Ani ako sa kanya. Tinignan kong tiyan niya at nilapat ko ang palad ko dito at nagulat ako nang maramdaman kong gumalaw na to. Kaya pinayuko ako ni Casey at tinapat kong kabilang tenga ko sa tiyan niya. Gumalaw at ang lakas din ng tibok ng anak namin sa loob ng tiyan niya. Napangiti ako kagad dahil hindi pa lumalabas ang bata. Na-excite na ako siyang makita. Hinawakan ko at napapangiti ako. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganito ni Casey. Akala ko hanggang bangayan lang kami ni Casey.
Tama ngang sabi nila, kung sino pang kaaway mo palagi siya patong makakatuluyan mo. Tumingin ako sa labi ni Casey at saka ito hinalikan ng mariin. Sa pagdampi pa lang ng labi niya, ramdam ko ng pagmamahal niya sa akin. Kung tutuusin, napakaswerte kong lalaki sa mundo dahil si Casey yung babaeng nakatiis sa kung anong ugali ko. Si Casey rin ang babaeng nakapagpabago sa akin sa lahat na hindi lahat ng bagay ay naiikot sa pera. That time, gustong gusto ko na mapasa akin si Casey. Yung walang halong kasinungalingan at bangayan. Gustong gusto ko na siyang pakasalan. Casey's POV. Nandito ako ngayon sa kung saan ako dinala ni Sarah. Tumawag kasi siya sa akin na may kailangan siya at tinatanong ko naman kung ano yon. Ngunit hindi niya ako sinasagot. Malaki rin naman na itulong sa akin ni Sarah. Siya ang unang sumama sa akin noong araw na ayaw sa amin ni Noah. At marami pa siyang naitulong noon kaya malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Tinatawagan ko naman siya pero walang sumasagot. Nagre-ring naman ito pero mukhang busy ata to. Kotongan ko talaga to kapag nagkita kami. Sabing sagutin ako sa anumang tawag ko eh. Bigla namang may nag-text sa akin at nakita kong si Sarah ito. Wag na wag kang pupunta kung saan ko sinabi kanina. Patibong ito Casey. Please lang, saad nito sa text niya. Ha? Patibong? Hindi ko siya maintindihan. Pinaglolo ko ata ako nitong kaibigan ko. Tumuloy na lang ako tumakyat sa kung saang kondo siya nakadistino. Noon, dorm room lang siya. Ngayon naman ay sekondo na. Galante na talagang kaibigan ko ngayon. Nang makarating na ako ay nagdingdong na ako. Tinignan kong pass ng kondo. Ano bang code ni Sarah? Hindi ko alam kung anong pinagpipindot ko na lang ang nasa isip ko. Pero wala pa rin. Hanggang sa kusang nagbukas ito, sumimangot naman ako at nakahanda ng kamay ko para kotongan si Sarah. Ngunit, pagpasok ko, ang tahimik, tila walang tao. Kaya tinawag ko na lang siya sa ulit sa phone niya. May naririnig ako na nagre-ring at sinundan ko yun at nakita ko yung phone niya sa lamesang nagre-ring. Dinampot ko to. Iniwan niya yung phone niya? Sinadya ba o hindi? Ang gulo ni Sarah ngayon ha? Binulsa ko na lang ang phone niya at may narinig ako na may kumakalabog sa pintuan ng kwarto ni Sarah. Kumuha ako ng pamalo at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto ni Sarah. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at tinanda akong pamalo. At saka ako pumasok at hahampasin ko na sana makikita ko. Si Sarah na nakatali sa upuan at nakatape ang bunganga. Kaya kagad ako napatakbo tinanggal ang tape niya sa bunganga. Sabi nang huwag kang pumunta diba? Ba't bang kulit mo Casey? Bulyaw niya sa akin. Tinanggal ko na muna ang tali niya sa kamay at sa paa. Tumayo siya at pinatayo ako ng ano bang nangyayari? Hindi ko alam at mas lalong hindi ko alam yung text mo sa akin. Saad ko sa kanya. Bilisan na lang natin bago pa sumabog yung bomba. Saad niya sa akin. Bigla ako napatahimik na marinig kong bomba na yun. May bomba dito? Bessie! Tawag niya sa akin. Bigla ako napatingin sa kanya. Dito mismo? May bomba? Tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa balikat. Actually, buong building na ito. Bilisan natin. Tara na. Saad niya tinawakan niya ako sa kamay. Nang nasa pintuan na kami huminto ako. Tara na Casey! Saad niya sa akin. May nakita ko na magpamilya. Tumingin naman si Sarah kung saan ako gawin nakatingin. Pumunta ako sa magpamilya. Mrs. may bomba po dito. Bumaba na kagad kayo. Hurry! Saad ko. Pinagluloko mo ba kami iha? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ako ng mga to. Totoo po ang sinasabi ko. Please po maniwala kayo sa amin. Mamamatay kayo kung hindi niyo kami paniniwalaan. Saad ni Sarah. Sarah, pipindutin ko yung alarm. Palabasin mo yung mga tao at papunta ako sa mga CCTV. Sambit ko. Tumango naman siya sa akin at kagad akong tumakbo kung saan ang mga CCTV. Sumakay na ako sa elevator at laking gulat ko nang may isang bomba dito. 45 minutes na lang. Pagkabukas ng elevator, hindi ko naakalaing makikita ko si Owen. Casey? Tawag niya sa pangalan ko. Bakit ka nandito? Tumingin naman siya sa banda ng taas ng elevator. Bigla niya akong hinila palabas ng elevator. Are you crazy? Magpapakamatay ka ba? Lumabas ka na bago pa sumabog lahat. Saad niya sa akin. Agad ko naman siyang sinampan. Totoo bang nasa isip ko? Si Sheila at ikaw ang may pakana nito? Tanong ko sa kanya. Nagkakamali ka Casey. Hindi ako. Hindi ko na siya pinagpatuloy na magsalita. Kaya ang kaibigan kong gusto niyong biktimahin. Di ba tama ako? Nandadamay pa kayo ng maraming tao. Saad ko. Napakasama mo Owen. Akala ko nagbago ka na. Saad ko, saka kumalis. Huminga ako ng malalim. Hindi ko na muna siya iisipin. Maraming taong mamamatay kung pabagal-bagal ako.
Kaya tumakbo ako at binuksan ang pintuan ng CCTV. Kuya, pacheck lahat ng CCTV kung nasan pang ibang bomba. Saad ko. Ma'am, chinek na po na lalaki kanina at sumama na rin po kayo sa akin. Ilang minuto na lang po, saad niya. Inakay niya ako palabas at nakita ko doon si Owen. Tinignan niya ako at iniwasan ko siya. Nakita ko ni Sarang papunta na sa kanya. Okay ka lang ba? Tanong niya sa akin. Nakita niya naman si Owen at binaliwala niya to. Yung mga tao ba, nagsibaba na? Tanong ko. Oo, bilisan na natin. 30 minutes na lang, saad ni Sarah. Pababa na sana kami nang makita ko na may umiiyak na bata sa isang kondo. Ako nang bahala, umalis na kayo, saad ni Owen. Bago siya umalis, hinawakan ko siya sa laylayan ng damit polo niya. Iligtas mo siya at iligtas mo rin ang sarili mo. Thank you, saad ko sa kanya at saka bumitaw ako at tumakbo siya papunta sa dorm. Kahit nagalit ako ngayon kay Owen, may puso pa rin naman ako ngayon. Hindi ko lang talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Noah's POV. Napapangiti ako sa tuwing pinagmamasdan kong singsing na binili ko para kay Casey. Gusto ko na kasi siyang yayaing magpakasal at gusto ko rin na siyang maging asawa. Tinignan kong phone ko kung sino itong tumatawag sa akin. Unknown number? Kaya sinagot ko na lang din. Hello? Saad ko sa linya. Ang bagal mo sumagot. Buksan mo yung TV at pumunta ka ngayon si Casey. Nasa loob ng building na yon, saad niya. Building? Anong building? Agad kong dinampot yung remote ng TV at bumungad sa akin ang balita tungkol sa isang building. Teka, nandiyan si Casey? Agad ako napatakbo ng mabilis at hinarurot ang kotse ko. Nag-waste ako kung saan papunta yon. Hanggang sa hihinto ko na ang kotse ko dahil sa traffic, marami na ring tao sa paligid at tinuturo ang malaking building. Kaya siniksi ko na lang ang sarili ko at panay na rin ang excuse. Actually, malayo pa to sa building kung nasan si Casey. Siguro isinara na munang daanan para wala nang masaktang iba. Tumakbo lang ako ng tumakbo hanggang sa hinarangan ako ng mga sundalo. Sir, pinaghihigpit po na bawal na pumasok ng kahit na sino man. Saad ng isang lalaki pero nandyan yung asawa ko. Nandyan si Casey, bulyaw ko sa kanya. Kailangan ko makapasok, ililigtas kong asawa ko. Bulyaw ko ulit. Wag na po kayo makulit sir, baka po kung ano pa mangyari sa inyo. Saad niya ulit. Hinawakan ko naman siya sa kwelyo niya. Mas lalong hindi ako papayag kung may mangyayari sa mag-ina ko. Saad ko sa kanya at saka ako nakalusot. Hinabon nila ako kaya binilisan ko na lang din tumakbo. Hanggang sa nakarating ako sa pintuan. Tinignan kong mga humahabol sa akin. Hoy, huwag kang papasok, tigil! Sigaw nila sa akin kaya pumasok na ako. Kailangan kong hanapin ang mag-ina ko, hindi ako papayag na mawawala sila kagad sa akin. Pagkapasok ko ay tumuli ako sa elevator. Ngunit hindi na ito gumagana kaya gumamit na lang ako ng hagdan, papunta sa itaas. Nasaan ka na? Tinawagan ko na muna siya ngunit hindi niya sinasagot yung phone niya. Hahanapin ko na lang siya sa buong building na ito. Hinanap ko si Casey sa bawat kondo hanggang sa biglang sumabog ang isang bomba. Napatalsik ako at hindi ko alam kung ano at saan ako pupunta. Nahihilo ako at papikit-pikit ngunit kailangan kong hanapin ang mag-ina ko. Tumayo ako hanggang sa makakaya ko. Hindi na ako makadaan sa dadaanan ko kaya gumamit ulit ako ng hagdanan. Habang patas ako'y bigla akong napahinto sa nakita ko. Noah, tawag niya sa akin. Bakit nandito si Owen? Nakita ko yung dalawang batang bitbit niya sa likod niya. Si Casey, nasaan siya? Nakita mo ba siya? Sunod-sunod kong tanong. Don't worry, safe na si Casey. Kasama na kaibigan niya ngayon. Saad ni Owen sa akin, nakahinga ako ng maluwag. Tara na, bumaba na tayo. Sumama ka na sa amin, may sasabog ng isang bomba sa itaas. Saad ni Owen kaya nauna siyang bumaba. Akin na yung isang bata. Isakay mo siya sa likod ko. Saad ko't pinasakay niya naman ito sa akin at saka kami tuluyang bumaba. Pagdating namin sa pintuan ay bumuga naman ang apoy ito kaya napaatras ako. Sa taas tayo, sigaw niya saka kami umakyat ulit. Tinignan kong bata kung okay ba sila at umuubo naman ito. Dahil sa usok, umakyat kami hanggang sa nakarating kami sa pintuan ulit. Tinignan ko ang bata kung okay ba sila at umuubo naman ito dahil sa usok. Umakyat kami hanggang sa nakarating kami sa pintuan ulit. Naghanap na muna kami ng isang lugar upang ibaba ang bata at ibalot sa long sleeve na suot namin. Binaba namin ito at saka namin tinakpan ang dalawang bata para maiwasan sa usok. Nakita ko na may tama si Owen sa bandang gilid sa tiyan. Nakita niya naman ako. Nakatingin doon. Hindi malalim ito. Bilisan na natin.
Saad niya kaya pinasan ulit namin ang dalawang bata at saka kami naghanap kung saan kami lalabas. Nang malapit na kaming lumabas ay biglang napaupo si Owen. Kaya tinignan kong tama niya sa tiyan. Nagdudugo ito't madami na ring dugo ang naaksaya sa kanya. Naghanap ako ng paraan. Kinarga ko na lang ang isang bata at saka siya inakay. Nang makalabas na kami, tinulungan kami ng ibang sundalo. Pinakuha ko na muna ang dalawang bata at saka si Owen. Nakita ko rin na may fire truck na at madami ito kaya medyo wala na ring apoy. Hindi ko alam kung may bomba ba o wala na. Pero sa ngayon, safe kaming apat na nakalabas sa building. Tiningnan kong kabuuan ng building na ngayon ay puro usok na lang ang lumalabas. Tinignan ko ang phone ko at naka 200 missed calls si Casey sa akin. Kaya tatawagan ko sana nang tumawag kagad siya sa akin. Hello, Noah? Nasaan ka? Bakit hindi kita matawagan? Bulyaw niya sa akin. Calm down, Casey. Where are you now? Tanong ko sa kanya. Sinabi niya naman kagad sa akin at kagad ko itong pinatayan. Saka ako pumunta kung nasaan si Casey. Pagdating ko doon halos busy ang lahat. Kaya tinignan ko na lang ang bawat room ng hospital hanggang sa nakita ko si Casey na hawak-hawak ang tiyan niya. Casey! Napatakbo ako sa galak nang makita siyang okay ang lahat sa kanya. Niyakap ko siya tinalikan saglit sa lobby. Noah's POV. Saan ka ba pumunta? Teka, bakit ang dosing mo? Inamoy-amoy naman ako ni Casey at laking gulat niya na kung saan ako galing. Amoy uso ka. Doon ka ba galing? Bakit ka pumunta doon? Paano kung may nangyari sa'yo? Paano kung... Tinakpan ko naman kaagad ang bibig niya. Gumiti ako sa kanya at nagsimbolong okay ako. I'm fine, Casey. Don't worry, okay? Hinanap kasi kita kaya pumasok ako sa loob. Then I found Owen. Saad ko. Si Owen? Okay na din ba siya? Tanong ni Casey. Tumangon naman ako sa kanya. Sinabi na ni Sarah sa akin ang lahat, saad ni Casey. Agad ako napatingin sa kanya. What do you mean? Tanong ko. Kagagawan lahat ito ni Sheila at kasama niyang magulang niya. Aniya nito. Sabi ko na, may balak talaga siyang kantiin si Casey. Pero si Sarah ang ginamit niya. Alam niyang pupuntahan ko si Sarah kaya siyang ginamit ni Sheila ang patibong sa akin. Saad ni Casey. At si Owen? Gusto niyang iligtas si Sarah pero nag-sign si Sarah na unahin niya na munang ibang tao. Dahil may 3 bomba siyang kinabitan sa building kaya mas inuna ni Owen ng ibang tao. Kaysa sa kaibigan ko, nung naabutan ko si Owen, akala ko kasabot siya doon. Aniya niya ulit. Tinignan ko si Casey at may lungkot sa mukha niya. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya dahil sa pag-aaksyon ko sa kanya. Saad niya ulit. Niyakap ko naman si Casey at nilagay ang ulo niya sa dibdib ko. Shh! Don't be sad, Casey. Alam ni Owen yan. Aniya ko na pampagaan sa loob niya. Actually ako rin, gusto ko rin humingi ng tawad kay Owen. Dahil sa false accusation ko sa kanya. Ganon din ang akala ko kagaya na akala ni Casey. Napapikit ako't naisip ko yung singsing. Kaya binitawan ko si Casey at hinanap ang singsing ng makapako to. Ay nilabas ko to pero tinago ko rin sa kamay ko. Alam kong katatapos pa lang ng peligro pero alam ko ring okay at safe si Casey. Kaya nasa tamang oras ako at hindi ko na rin pang pag-aksayahin ang oras na to. Ilalabas ko na sanang singsing nang biglang may kumalabog ng pintuan at binuksan to. Casey! Tumakbo naman kagad si Reg kay Casey kaya nagtago ko kagad ang singsing at ang sunod naman na pumasok. Ang buong pamilya nito at ang pamilya ko. Nice timing, Noah. Son, are you okay? Tanong ni Dad sa akin. Yes, Dad. Sabay ngiti ko. May Noah. Agad naman ako niyakap ni Mommy. Ginawa ba naman akong baby nito at yumakap din sa akin ng mama ni Casey? No, I mean, magiging mama ko. Ang corny mo, Noah. Ma, okay nga lang po ako. Saad ni Casey sa mama nito. Ay, naku Mari. Okay lang ang apot ang anak mo. Next time, Casey, ingatan mo na sarili mo, okay? Saad ni Mami at tumango naman ito sabay tingin niya ng masama sa akin. What, Mom? Tanong ko. Ingatan mong mag-ina mo? Saad ni Mom sa akin, tumango na lang din ako. Can I talk to you? Tanong ni Reg sa akin kaya nauna na rin akong lumabas. Nandito kami ngayon sa terrace ng hospital. Nahuli ng pamilya ni Sheila at siya rin, panimula niya sa akin. At silang may kagagawa ng gulo sa building na yon. Hindi ko akalain na magagawa ni Sheila ang lahat para sa pera lang at higit doon. Gusto niyang patayin si Casey. Saad ni Reg. Dahil sa stress at depression na inabot ni Sheila, ginawa niya yung hindi dapat ginagawa. Aniyan niya ulit. Thankful ako kay Owen at hindi siya sumama sa kawalang hiya ni Sheila
At ng magulang nito, nasa na pala yun? Tanong niya. She's okay now and me too. Thankful din ako sa kanya dahil kahit anumang mangyari, hindi niya pinili si Sheila na iligtas ang ibang tao at lalo na si Casey. Saad ko. Nakita ko yun. Naudlot ko ba? Sabay siko nito sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Ang ano? Tanong ko sa kanya. Magpo-propose ka sa kanya. Akala mo ba hindi ko nakita? Wrong timing ka? Saad niya. Bakit kasi bigla-bigla kang dumadating? Bulyaw ko sa kanya. Tumawa naman siya sa akin. Kung hindi lang sana si Reg, dumating siguro bukas kasal na kami ni Casey. Ayoko pang patagalin ang lahat. Gusto ko nang maangkin palalo si Casey at hindi ko na rin ito pag-aaksayihin na panahon. Casey's POV. Nasa mall kami ngayon ni Noah. Si Daddy na muna daw ang hawak ng kumpanya nila dahil gusto ni Noah sumama muna sa akin. Natandaan ko yung mag-mall kami noon ni Noah. That time, namimili rin kami ng damit ng bata at dito ko rin nakilala si Reg. Akala ko talaga, nag-aaral siya noon pero pinasuot daw siya ng kapatid niya ng uniform. Nung araw na yon, tinaas ko isang damit na nagustuhan ko. Mukhang ayos ito, sa baby boy ko. Sabi ko rin na may mga napili na ako para sa anak namin. Kaya mas nauna na si Noang lumabas kisa sa akin at sumunod na lang din ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ni Noah hanggang sa huminto kami sa gitna ng mall. Tumalikod na muna ako dahil may mga stars sa itaas ng mall na nakadisplay. Nang biglang mamatay ang ilaw ng buong mall. Nakita ko na nagsisigawan ng lahat ng tao ngunit biglang tumapat ang isang ilaw sa akin. Naramdaman ko na lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mall na to. Pilit kong umatras pero sa akin talaga nakatutok ang ilaw na to. Hanggang sa nakita ko si Noah na naglalakad palapit sa akin. May hawak siyang flower. Naguguluhan ako pero kinikilig ng sobra. Kaya napangiti ako sa kanya at nakatingin lang siya sa mata ko. Bigla namang nag-romantic song ang mall. At nang makalapit siya sa akin ay lumuhod siya at may kinuhang ano at saka ito nilahad mismo sa akin sa harapan ko. Casey, tawag ni Noah sa akin. Tumingin lang ako sa mata niya. Will you marry me? Tanong niya sa akin. Hanggang sa binuksan ng mga ilaw ng mall at nakita ko doon ang buong pamilya ko. At kasamang mga kaibigan ko na hawak ang bawat letter ng pagpo-propose. Napangiti ako at napaiyak sa saya. Tumango ako. Yes na yes, Noah. Pagkasabi ko nun bigla niya ako niyakap ng mahigpit at saka sinuot ang singsing sa akin. Hinalikan niya ako pero smack lang at saka ko rin siya niyakap. Nakita ko ng palapit ang mga relative at kaibigan ko. Kinikilig ako sa inyo, saad ni Sarah sa akin. Congrats to the both of you, saad ng daddy ni Noah. Nagpasalamat ako sa kanya. Grabe, ang engrande naman ng pagpo-propose ni Noah sa akin. Pwede namang simple lang pero worth it naman ngayon. Nakita ko na niyakap ni Sarah si Reg, kaya napasimangot na lang ako. Hoy Sarah, anong yakap yan? Tanong ko sa kanya. Hayaan mo na Bessie, minsan lang may pogi sa harapan ko. Saad nito't napatawa naman si Reg sa kakulitan ni Sarah. Nakita ko si Owen at si Noang nag-uusap kaya sumingit na lang ako. Owen, tawag ko sa kanya. Ngumiti naman ako sa kanya. Thank you for saving me at sa pagsisave sa ibang tao, saad ko sa kanya. Okay ka na ba? Kamusta yung sugat mo? Tanong ko sa kanya. I'm fine, always Casey and you're welcome always. Aniya niya at sabay ngiti sa akin. Tinignan kong buong pamilya ko, masaya ko at nakikita ko na lahat sila nagkakaayos. Kahit na may mga nakaraan kami noon. Sana hindi ito magbago. Sana araw-araw ganitong sitwasyon. Yung walang problema at pasakit na gulo sa amin. Nakalipas ang 2 buwan, ikinasal si Casey at Noah. Alam nilang tapos ng pagsubok sa kanila. Buong-buo na nilang maipaparamdam na mahal nilang isa't isa. Hindi man sila nagsama dahil nagmamahalan sila. Pero naging daan yon para masabi nilang silang para sa isa't isa. At lalo silang naging masaya nang lumabas ang angel sa sinapupunan ni Casey, ang bumuo sa kanilang pamilya. Pinagmamasdan ni Casey ang mag-ama niya, hindi niya akalain na abot sila sa ganito ni Noah. Nung una halos pagsiksikan niya sarili sa taong ito para lang panagutan sila ni Caleb. Pero ngayon nakikita ni Casey masaya si Noah. Kaya wala na siyang mahihiling pa. Lalo't araw pinaparamdam sa kanya ni Noah ang pagmamahal nito para sa kanya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.